Actually, may tatlong parang biggest na activity or parang project ng buong A&D na talagang inisip ko na ano talaga, parang bala ko na mag-give up. Pero yung pinaka nag-push sa akin sa Edge is yung yung live performance, yung Inhumane. Kasi doon talaga na-stress ako ng ilang araw, especially nasa tech team ako. Na taga-asikaso ng sounds. Tapos, nung time na napagalitan ako yung mismong performance. Before the performance, nung para mga last practice, super exhausted na ako, super pagod na. Like, as in, wala na ako sa mood, pero syempre, nakikisama pa rin ako, nakikihalubilo pa rin ako, para di naman halatang na ako. Pero ayun talaga, the night before nung performance, sinabi ko sa sarili ko, kakayanin ko ba to na parang what if sana pala nung una hindi ko na lang tinake yung role na mapasali sa tech team, na what if nag-perform na lang ako instead na sumali pa ako sa production. Ayun yung time talaga, yung project na nakapag-push sa akin sa Edge na sinabi ko sa sarili ko, what if give up na lang ako? Na parang ayoko na. Pwede bang itigil na natin to? Thank you, I think kay Blanks. Hindi. Kasi, throughout our journey kasi, lagi kami nag-uusap about sa mga rants, about sa schoolworks, mga projects, kung wait lang, kung pagod, kung ganon. Ayun. Subject teachers, maybe kay kay Ma'am talaga. Although na sabihin natin, nung grade 12 is work immersion teacher natin siya. Laking pasasalamat ko pa rin kay Ma'am kasi talagang ginabayan niya tayo throughout our journey. Lalo na nung grade 11, nagustuhan ko yung pagtuturo niya nung compan ba, basta ayun. Siguro yung indakad sa yung performance. Ayun talaga yung tumatak sa utak ko nung grade 12. Nung grade 11 kasi wala naman kasi masyado, puro gala lang, nakarating sa MOA, nakarating kung saan-saan, tapos puro tambay sa room. Kaya ang pinaka-memorable sa akin is yung indakad saka yung performance. Kasi talagang ate ko, na-stress talaga ako ng ilang araw nun. Message, wait lang, kumakauwi. Siguro nasabi ko naman kasi na last time sa GC, pero ang masasabi ko lang is thank you sa lahat ng parang naging pagsasama natin through simula nung grade 11 hanggang sa grade 12. Kasi to be honest, ito pala yung section na parang napalapit ako ng sobra. And ang ma-message ko sa mga sa mga classmates is tawag dito, pagdating sa college, kahit na hindi na tayo magkakasama, I hope na maging maganda pa rin yung future nyo. Makapasa sana kayo sa mga tawag dito, sa mga papasukan yung universities. Diba? Sa PUP-QT, gano'n, IRIS, diba? Tapos, sorry pero nasabi ko naman na, ayun, thank you sa lahat. I love you all. I love you, A&D. Mahal naman po kayo. Hindi ko masabi lahat, pero basta alam nyo na yan. Super masasalamat ko na nakilala ko kayo. Ayun, thank you. Hi, my name is Graciela. So, i-mention ko na lang yung mga yun. Isa na doon is yung research sa subject ni Ma'am A. Yun. Yung pangalawa is yung indakan. Tapos, yung pangatlo is yung entrep. Yun yung top 3 ko. Pinaka na-drain ako sobra. Yung sa classmates, lahat kayo actually. Gusto kong pasalamatan kasi kahit na hindi ako as close as sa iba, as compared dito sa tatlong to, lahat kayo nag-play ng significant role sa buhay ko, sa journey ko ng senior high. Kaya thank you so much for that. And sa teachers naman, si Sir Nolimer, yung Gen Math teacher natin. Kasi for the longest time, never ako nag-enjoy sa math subjects. Pero nung siya yung nagturo, ang ganda na naging grades ko kasi sobrang nag-enjoy ko sa class niya. Naiintindihan ko talaga yung mga lectures niya. Yun. Tapos masaya pa siya magturo, nakikipag-engage talaga siya sa mga students niya. May isa pa pala, si Sir Alvin. Yun. Yun yung mga teachers na nakikita mo talaga yung passion nila sa pagturo na hindi lang yung basta may maituro sila sa students, yung makapag-provide din sila ng
magandang way or like method na makakapag-engage sila sa mga students at the same time, nagagampanan nila yung role nila bilang teacher. Pinaka-favorite, marami talaga akong favorite, oo. Pero yung pinaka-favorite ko is yung nung graduation natin, yung hindi tayo nasama dun sa video, tapos nagsigawan kami, hindi na naman nasama A and D. Ayun, very memorable sa akin yun. Kasi, alam mo yung hanggang sa dulo, hindi pa rin magpapatalo ang A and D. Magsisigawan pa rin tayo kasi hindi tayo hindi patas ang naging trato sa atin. Ayun, marami pa pero yun yung pinaka-core talaga, pinaka-favorite ko. Char. Message for all whole A and D. Mamimiss ko kayo lahat. Again, like what I said earlier, I may not be as close as I am sa iba compared dito sa tatlong to. Pero, yun nga, lahat kayo, mahal ko kayo lahat. At some point naman, nagkaroon tayo ng bond na yun nga, kahit hindi masyadong close sa iba, hindi ko makakalimutan yun. And kung hindi dahil sa inyo, hindi magiging masaya ang SHS life ko. Kaya love ko kayo. Mag-college man kayo, hindi. Tandaan nyo yan. Go nyo lang yan. For the go. Yun lang, mahal ko kayo lahat. Hi, my name is Blanca. Siguro sinacrifice ko yung ko. Like, tulog. Tulog, parang pag-alaga sa sarili. And I can't give like a specific na parang basta madami lang akong na-sacrifice. And isa yun sa mga regrets ko sa senior high school. Parang hindi ko talaga inalagaan sarili ko. And I wish I could turn back time na lang para magawa ko ulit, para bumawi ako sa sarili ko. Kasi like, looking back at it, parang, grabe, kawawang-kawawa talaga ako. Like, may mga gabi lang na hindi ako makatulog. May mga gabi na gusto kong umiyak, gusto kong sumigaw, pero walang lumalabas. Ay, parang feeling mo wala kang kakampi sa mundo. Parang napakabigat. Madami akong gustong gawin ulit na sana sa future is makabawi naman ako. Parang in some way at some point. Siguro si Rain. Kasi syempre, I'm grateful that we met. And grateful din ako na nagtagal tayo until now. And sana far into the future, magtagal pa yun. Siyempre, lagi ko siyang kinekwentuhan kapag may problema ako. Kaya, yan, I appreciate her very much. For teachers naman, siguro si Ma'am Ana. Because ever since grade 11, alam niya naman nangyari dun. Ayun, parang thankful din ako sa kanya na she was very hands-on with us. Talagang hindi niya tayo pinabayaan. She's one of the teachers na hindi ko makakalimutan. Actually, madami din Kasama na yan yung mga gala, yung mga group project. Pero siguro yung hindi ko makakalimutan is yung yung live art performance. Especially sa dulo, na nung nag-iyakan tayong lahat. Parang it felt very, very special. Ganun. Kahit it wasn't perfect, parang minadali rin natin siya. Parang it's still an achievement para sa atin na nagawa pa rin natin siya. Una sa lahat, Arts and Design, maraming salamat sa inyo. Dahil isa kayo sa reason kung bakit nandito pa ako ngayon, kung bakit pinipilit kong lumaban araw-araw dahil sa inyo, dahil sa presence nyo, sa company nyo, dahil sa bond na ginawa natin since grade 11. Parang I haven't felt so at home in a long time dahil sa inyo. And
kung saan man kayo dalhin ng buhay, remember na naniniwala ako sa inyo. Sobrang sobra. And lahat kayo may potential to be someone special, to make it big. Mahal na mahal ko kayo, lahat kayo. Sa maraming salamat. Hi, my name is Dana Victoria Sarmiento. Automatic, ano na yun? Yung research kasi. Sa research kasi ako yung naging leader. Actually, hindi naman first time yun na naging leader ako kasi sa NTREP naging leader naman ako. Pero sa ano talaga, sa research. Kasi, feeling ko ako dapat yung mag-handle ng lahat na tapos ano ko lang, ibibigay ko lang sa kanila yung gagawin. Tapos ako rin yung mag-check ng mga gawain. So, as a person na hindi naman magaling sa mga ganun, na-pressure ako talaga kasi basta na-pressure ako. Kasi ayun nga, hindi ko nga alam kung paano gawin yung mga parts na yun, tapos hindi pa naturo sa atin. Kaya, sa classmates, siguro lahat kayo kasi naging part kayo ng experience ko. Kasi, di ba, hindi naman ako maingay dati. Grade 12 kasi, mas natuto akong mag-socialize. Ayun nga, nung una, hindi kayo close sa akin. Pero nung grade 12 tayo, parang naging part kayo para maging mas mag-mature pa ako. Sa teachers naman, si Ma'am A, alam naman natin lang na si Ma'am A parang pero natuto ako kay Ma'am A na maging confident. Kahit strict naman siya, kahit gano'n. Para siyang yung, di ba yung mga activity natin, parang may mga performance. Tapos, doon ako natutong maging confident na hindi maging mahihain. After ng live performance, nakita ko kayo umiyak. Tapos doon ko na-realize na parang lahat tayo doon parang natanggalan ng tinik sa lalamunan. Kasi umiyak talaga kayo. Pero parang napansin ko na nahirapan talaga kayo. Tapos after nun, naging happy lang ako kasi lahat tayo parang na-survive yung experience na yun. Hi! Thank you na lang sa mga experience na binigay niyo sa akin. And I will miss you all. Hi, my name is AJ or Angelia. So, simulan ko muna sa mga struggles ko. Siyempre, unang-una, physically and emotionally tired. Kasi, alam mo yun, as an student and church member na maraming callings din, kailangan kong ipagsabay lahat. Yung struggles ko, yung weaknesses ko na meron ako, and yung syempre yung pag-overthink din minsan, hindi ko maiwasan. Kasi parang challenges sa akin yun na kakayanin ko kaya lahat, ganon. And also, yung struggles din na meron ako is stress nga sa mga subjects, ganon. Hindi naman totally stress na parang lang. Yun, overthink na naiisip ko, yung doubts sa sarili ko na naiisip ko nga, baka hindi ko makayanan, ganon. Although, may times na ina-encourage ako ng family ko na sabi ko, hindi ko na kaya, ganon. Pero sabi nila, kaya mo yan, ganon. And syempre, yung mga friends ko rin. Peer pressure din, naranasan ko rin yan. Feeling ko, ang hirap makibelong sa generation na to. Sa totoo lang. Yung mga principles na meron ako, parang hindi ko nakikita sa kanila. Parang naiiba ako na minsan nasasabihan ako ng mga, ang KJ mo naman, ganon-ganon, or ang OA mo naman, parang ganyan lang. So, one of my struggles din yung ganon. Kailangan yung kasalanan ko rin kung bakit nagpo-procrastinate ako or cramming na nagpapahirap din sa akin minsan as a student din. Yung sabi nga yung situation na maalala ko, I realize sa lahat ng mga napagsamahan ng buong arts and design, nakita ko lahat yung mga achievements ng buong section, which is ayun yung pinakamaituturing kong pinakamagandang situation na nangyari sa buong A&D. Na
nakita namin yung struggles ng bawat isa, yung weaknesses, and yung strengths. Then, natutunan ko na yung A&D is isa sa mga naging strength ko to overcome my weaknesses din. Although, hindi naman perfect lahat ng tao, di ba? May mga nararanasan natin na iinis rin tayo sa mga klase natin, pero wala na yun eh. Pag makikita mo kasi yung mga achievements ng bawat isa, naranasan mo rin na, ay, isa ka rin sa dahilan kung bakit na-achieve na yung ganon. Isa rin sa mga natutunan ko, yung understandings ng bawat isa, na kahit minsan, yun nga, may mga naiinis, ganon. Sympathy and empathy nga. Then, siyempre, yung isa sa moment na maalala ko sa A&D is yung graduation natin. Kasi doon natin nakita lahat ng mga kita nating paghihirap na nasuklian. Yung mga iyak, yung breakdowns, and yung weaknesses, yung struggles, and yung doubts na meron yung bawat isa sa buong school year. Nakita ko rin yung paghihirap ng bawat isa sa atin, yung mga pressure, ayun. Isa rin yun. Masaya sa feeling na nakikita mo yung mga klase mo na nakangiti sa kabila ng mga pinagdaanan nilang struggles. Parang gusto ko lahat eh. Lahat ng mga kaklase ko. Kasi kung wala sila, kung hindi sila naging part ng senior high school life ko, hindi ko naman din ma-achieve yung mga achievements na meron ako eh. I'm also grateful din sa isang teacher na nagparana sa amin maging arts and design kahit nakaka-pressure, which is si Ma'am April. Although hindi siya perfect teacher na maituturing namin minsan kasi nga nafe-feel namin din yung pressure namin sa kanya. Pero I'm also grateful sa iyo, ma'am, kasi kung hindi dahil sa iyo, hindi namin mararanasan yung pagiging art students namin. Hindi namin mararanasan yung mga production na meron kami, yung matututunan namin sa inyo na balang araw magagamit din naman po namin in the future. So yung sabi ko nga kanina is yung unang-una si Ma'am April. Ngayon, si Ma'am Ana for her better teaching din sa amin and guidance. Ngayon ko lang nakita sa isang advisor na hindi ko naranasan sa grade 11 advisor namin. Na hindi niya kami pinabayaan kahit alam mo yun, minsan huli kami sa updates na hindi kami na-appreciate ng iba. Na si Ma'am Ana, pinaramdam niya sa amin na hindi dapat kami nahuhuli, na patuloy kami nag-excel sa kung anong meron kami. Kahit ilang years pa lang siya sa Gardner, nakita ko yung pagmamahal niya sa buong A&D. Sacrifice niya lahat. Minsan, na bilang guro, may mga bagay na kailangan isakripisyo. Siyempre, yung practice ng indakan. Alam mo yun, kahit sabay-sabay na may research project, tambak lahat ng mga gawain sa mga subjects. Pero ano lang, napansin ko kahit ganun, parang na-overcome namin lahat ng meron kami. Kahit busy kami, kahit pagod kami, hindi ko na-realize na na-overcome pala namin yung ganun. Tapos, nakakuha rin kami ng awards, which is yung pagiging first place nga. Kahit wala kaming gabay ng parang nakakatanda sa amin, which is yung choreographer nga, ganun, parang kami-kami lang. Hindi ko in-expect na magiging ganun. Siguro dahil na rin sa fate ko na meron. Yun din, I want to share my faith din sa buong school year ko. Buong ginawa ko lang is magdasal ng magdasal. And syempre, pagpa-fasting na rin ganun. Sana maging successful lahat ng performances namin. Meron na lahat ng mga projects namin na meron kami.
all A&D students. Maraming salamat sa inyo. Kasi kung wala kayo, hindi magiging memorable yung senior high school ko. Naiyak ako. I'm also grateful na naging kaklase ko kayo, na kahit minsan may mga times na naiinis tayo sa bawat isa. Pero yung mga memories na nagawa natin, hindi ko makakalimutan. And good luck pala sa college journey nyo. Ngayon, graduate na tayo. Ipinagdarasal ko na lang na sana maging successful kayo sa mga hinahangad nyo sa buhay. Na sana makuha nyo lahat ng mga gusto nyong marating. Ako, pagpasok niya magiging senior ko na kayo. So, hindi ko kayo makakalimutan at sana ganun din kayo. Maraming salamat sa inyo. Hi, my name is Justin M. Enriquez. There were a lot of events and agendas na I think A&D had successfully achieved, no? And each one of us ay may kanya-kanyang parte na ginampanan in order to achieve that. And I think that was the biggest factor that added to the overall success that our strand has achieved. Lahat tayo ay nagbigay ng lahat ng kaya nating ibigay, nag-sacrifice lahat ng kaya nating i-sacrifice, including our time, efforts, mental ability. Yung iba kahit mahilo na dahil sa sleep deprivation and walang kain, they still do their best while pushing their limits. And you know, when a person had reached that point or the peak of determination, it will eventually affect those people around them. And I think that was the case in Grade 12 Arts and Design, no? When one is really determined to achieve something, others will definitely do so as well. And personally, two of the many success ng A&D that I think I played a big role were the Entrep Week and the Inhumane live performance. Sa Entrep Week kasi, well, for others who may not know, it was the final project in one of our subjects, no, na entrepreneurship, where magbebenta kami sa labas ng school ng product namin. And I was one of the leaders ng dalawang grupo noon, kaya nasabi ko na, ayun, I really sacrificed a lot there kasi, ayun, ang dami kong ginugol na time, ang dami kong iniyak na mga luha. Para lang ma-achieve namin kung ano yung na-achieve namin doon sa project na yon. Even though napakaraming misunderstandings na nangyari sa pagitan namin yon sa mga members, we were able to overcome that and mag-focus sa kung ano yung dapat namin pagfokusan, which is yung subject na yon. And pangalawa, yung sa Inhumane live performance. Hindi ko masasabi na I sacrificed a lot there, but I was one of the leading actors kasi sa isang segment na yon. And I think being one of them ay malaking achievement na para sa akin kasi as someone na ine-explore pa yung mga kakayahan ko, mga capabilities ko, I think maging leading actor ng napakalaking event na yon ay naging malaking tulong din para sa akin para ma-improve yung personal skills ko, yung personal growth and development ko, and at the same time makapag-contribute sa success ng A&D sa live performance na yun. Siguro sa classmates naman, since equal naman pagtingin ko sa inyo, lahat naman ng classmates ko sa A&D is nakatulong sa kung paano ako mag-perform sa lahat ng subject. I think gusto naman sila lahat tulungan, no? Kasi nung unang pagpasok ko sa strand na to, unang pagpasok ko sa track na to, talagang naliligaw ako kasi pinili ko yung arts and design not because may interest ako sa arts, but ang ganda lang niya pakinggan. Kaya pinili ko siya. So ayun, so parang nangangapa ako nung una. I mean,
anong dapat kong gawin? Kasi wala akong alam sa arts, visual arts, painting wala, as in, sketching wala. Pero ayun, as time passes by and habang nakikita ko yung mga kaklase ko na nag-work hard sa sarili nilang passion, eventually naapektuhan ako and na-influence ako noon. Parang gusto ko na rin i-pursue yung passion na pinupursue nila. And I think yun yung pinaka gusto ko talagang ipasalamat sa arts and design, no? Na hindi ko madidiscover yung bagay na gusto ko, yung bagay na gusto kong i-pursue kung hindi dahil sa influence nila, kung hindi dahil sa mga pinapakita nila sa akin na passion, ayun. Yeah, yung pinapakita nila yung pagiging hard work nila pagdating sa sarili-sarili nilang field. Kasi iba sa visual arts, yung iba naman sa media. Na-discover ko na, okay, ito pala yung para sa akin. Okay, ito yung gusto kong i-pursue. And I think yun yung pinaka gusto kong ipasalamat sa arts and design. Kaya, when it comes naman sa mga subject teachers, number one, of course, si Ma'am Ana, advisor namin. As far as I remember, nabanggit niya na kami pa lang yung unang advisory class niya. Not sure, pero ayun. Even though that was her first time na mag-handle ng class, napakaganda ng performance. I mean, napaka-professional pa rin niya mag-handle, no? Nag-guide kami ng maayos, no? Kasi contrary sa na-experience namin sa advisor namin ng grade 11, no? Pinaramdam sa amin ni Ma'am Ana na even though wala gano'ng nakaka-recognize ng strand nyo, even though, tama ba yung term na low-key, ganyan, na hindi gano'ng re-recognize na, pinaramdam niya sa amin na we can still excel in our own skills, no? Gamit yung mga sarili-sarili namin skills. And I think, ayun yung pinakamalaking factor na nakatulong talaga sa amin as art students. Another, siguro sa subject teachers, which is si Ma'am April Villanueva, no? Even though napaka-professional niya, to the point na hindi siya gano'n nagiging ka-sentimental pagdating sa amin, I think, ayun din yung hinahanap ko talaga pagdating sa isang subject teacher. Ang goal is talagang maturuan kami mga estudyante, no? Kasi nga, ayun nga, dahil nga hindi ako ganong art-inclined student, nangangapa pa rin ako nung unang mga araw ko. Ma'am A, siguro nakatulong siya sa akin, no, na hanapin yung passion ko rin. The way she let us appreciate kung anong meron sa arts ay talagang nakatulong sa amin para, ayun, maging determined din na ma-achieve yung gusto namin ma-achieve sa sarili-sarili naming fields in art. Indakal din. Kasi ayun nga, pag mga ganyan kasi mga activity wherein buong section ang involved, napakahirap mag-unite as one, no? Kasi yun nga, lahat talaga may iba't ibang gusto, may iba't ibang preference, comfort, ganyan. Kaya napakahirap pagsamahin ng buong section tas sayaw pa, no? Pero I think yun din siguro yung pinaka nagustuhan ko, na despite sa oppositions, napakaraming misunderstandings na nagyari, napakaraming issue na nag-arise sa isa't isa, pagdating sa mismong performance ng Indakad, talagang kinalimutan namin yun. Talagang sinet aside namin yung issue sa isa't isa. Talagang nag-focus kami sa kung ano yung dapat na pag-focusan ng attention. And yun yung Indakad nga, yung event na yon. Talagang na-strengthen pa yung band namin sa isa't isa. Na moment na na-announce na kami yung first place, it changes how I view everyone. Kasi before, bago pa yung Indakan, talagang ang dami ko rin kinainisan, no? Kasi nga yung iba, hindi mo makita yung determination nila sa pagpo-perform, sa pagkasayaw. Though naiintindihan ko rin naman kasi napapagod din naman tayo, of course, nadidrain. But I was actually surprised na pagdating sa mismong performance, lahat nag-excel. Pinush yung limits nila, no? Even though almost lahat kami ay hindi forte ang pagpo-perform sa harap ng maraming tao. Talagang, alam mo yun, sinat aside namin yung fear namin para lang, makapag-perform ng maayos and yun, ma-achieve yung goal namin nung sa Indakan. Ayun, AND. Grade 12 Arts and Design. Even though lahat tayo is magkakahiwa-hiwalay na, even if our journey will set apart na, hindi pa rin mawawala. It will not change the fact na lahat tayo may pinagsamahan, no? Lahat tayo umiyak, lahat tayo nagtawanan, lahat tayo nagsigawan. Kasi yun yung
talagang yun yung type of band na hinahanap ko sa isang section. May mga classmates ka na you can be vulnerable with, na pwede ka maging goofy, ganyan, maging sarcastic. Ayun, yun yung pinaka-message ko sa inyo na, ayun nga, let's not forget how we bond with each other nung time. Sa lahat ng times, grade 11 and grade 12 na magkakasama tayo. Huwag muna kayo mamatay. Hi, I'm Gail Bais. Indakad. Kasi I think dito talaga nakita yung limit ng bawat isa, physically, mentally, and emotionally. Dahil syempre, maliban sa mahirap na yung sayaw, dito din halos nabuo lahat ng misunderstandings ng bawat isa, yung conflicts din, and of course, dito din mayroon nagkaroon ng parang nawala ng friendship, or nagkatampuhan, parang matagal na argument sa bawat isa. Dito din nagbunga yung parang new friendship din and understanding to each other. I think dito din nakita yung paghihirap din ng bawat isa. Kung gaano nila tinatry gawin yung best nila, dito din sumasabay halos lahat ng research, yung sa integrating, yung tambak-tambak na schoolworks ba. Despite all of that, syempre naging worth it din yon, lalo na nung mismong performance, halos nag-unite din tayo as one, and na-execute din natin na maayos yung pinaghirapan ng bawat isa, and naging worth it bawat yung iyak, yung pagod na nararamdaman natin pag uwi natin sa bahay. I think this activity then is one of the activity na I will look back to I will look back to reflect to myself na, ganito pala yung ginawa ko noon. I will look at it as something to change ba? And to grow as a person din. I think sa akin din, lahat din. Kasi, kung wala naman kayo, I think, wala naman ako dito, te. So, ayun. I want to thank all of you na kahit nung mga first day ko pa lang na halos tahimik ako and stuff. You helped me guys to improve pa, lalo na in my social skills, and to be one of my motivation din na pagpatuloy yung pag-pursue ko in art career. And pagdating naman sa mga subject teachers, siyempre unang-una na dyan si Ma'am Ana, kasi I think wala naman papantay sa kanya pagdating sa pag-treat niya sa atin as an advisor talaga, comparing to yung nangyari nga nung grade 11. And of course, si Ma'am April din, kasi sa kanya ko halos nakita yung weaknesses ko as an artist, and to figure out kung saan pa ako pwede mag-improve if want ko i-pursue yung art career ko. Siyempre, sa mga anak ko din dyan. Sa mga close friends ko din dyan, sila Justin, sila AJ, sila Roku, and of course si Ace. Kasi kung wala sila, I think, di ko na alam kung saan ako pupulutin. Yung Indakad din. Kasi kahit na nahihirapan na tayong lahat, doon din natin halos nilabas lahat ng best natin. And ako, as taga-Pasig ako and stuff. Mas naging stronger yung bond natin as a section. Message for to arts and design, kahit na maghihiwalay-hiwalay na tayo ng paths, and iba sa inyo, may iba nang aabalahin and stuff. I hope na hindi natin malilimutan yung bond na once na binuo natin together. And I'm wishing you all na maging mabuti man yung path na tatahakin nyo. And good luck on your college life. Hello, I'm Syra F. Aranda.
nag-improve ako this batch. Kasi hindi lang dahil 3 years ako naging modular student. Nag-improve siya in socially. Kasi siguro obvious naman na very shy type ako and introvert. And siguro yun yung pinaka nag-develop sa akin, this batch. Kasi first day pa lang ng school, nakita ko na sa mga kaklase natin na kung paano sila and kung gaano sila competitive. And na-pressure ako na hindi. Ganon. Na-pressure ako kasi kailangan kong sumabay, ganon. Ang mahirap doon is hindi ko alam kung paano. Kasi nga, nasanay ako ng modular ako. Parang 3 years akong nakaupo lang nagsasagot ng modules ko. And then, bigla na lang akong lalabas na naman sa bahay, papasok na naman, marami naman ang makakasalamuha. And because of that, syempre kinabahan ako kasi hindi ko alam kung sino yung makikilala ko na naman. Ang good thing dun is, habang tumatagal, nai-influensyahan ako ng batch na to na kaya ko naman pala na makisabay. And dun ako nag-improve lalo sa reporting, kung paano lang magsalita in front of many people, paano ako i-express yung sarili ko in front of them. Kasi yun yung pinaka nahihirapan talaga ako. Dun ako mas nagsastruggle. And sa batch na to, dun ako mas natuto. And I think sobrang makaka-help siya sa akin pagtungtong ko ng college. Sa teachers, siguro si Ma'am April. Nung una, sobrang napapressure ako sa lahat. Sa lahat ng subjects niya. Doon ako mas napapressure kasi iba siya sa akin bago siya sa akin. So, mas nag-i-improve pa pala ako dahil dun sa pressure na yon. Alam mo yon, yung kahit na ang hirap niya and yung kahit iisipin ko pa lang, stress na ako, parang gusto ko na lang umiyak na, kaya ko ba? Paano ko siya gagawin? Ganon. Pero because of that, at the end of the day, natuto ako na, dun ko na-realize na kaya ko pala, na natapos ko yun. Sabi ko, paano ko siya nagawa? Dun ko na-realize na dapat ko lang pala talagang i-push yung sarili ko to the limit na makita ko na kakayanin ko. Hindi yung nandun lang ako sa comfort zone ko na alam kong kaya ko lang. Because of that pressure, mas nakilala ko yung sarili ko. And ayun, sobrang thank you, Mama April, kasi mas nakilala ko yung sarili ko. And mas nalaman ko na kaya ko naman pala talaga. And sa classmates, siguro lahat. Yun nga. Like, na-influensyahan nila ako na maging ako, na okay lang palang magkamali, okay lang pala kung mahina ka minsan. First time kong na-feel na hindi ka pala ma-judge ng talagang taong totoo. Itong batch na to is sobrang mabubuting tao. Kasi lumaki ako na na-judge ako, na-misunderstood ako. Like sa school like nabubuli ako. Pero itong batch na to, nakita ko na kaya pala akong i-appreciate ng mga tao na nasa paligid ko. And kay Kim, syempre sa best friend ko, si Isabel, like silang dalawa yung sinasabihan ko every time na nape-pressure ako on the spot or like before or after school. Kasi sila yung parang comfortable ako na sabihan, lalo na si Kim kasi parang nagsilbi na rin siyang family ko that time kasi alam mo yun, ang hirap mag-open sa family, gano'n. Pero tulungan niya ako na pinarealize sa akin na okay lang palang magsabi kapag ka nahihirapan ka. Indakal, syempre. Kasi, alam mo yun, sobrang daming nangyayari. Sobrang hirap. Pero after nung practice, may mga time na sobrang tumatawa na lang tayo kahit na ang hirap-hirap na Yung parang kada break, nakakalimutan natin ng kahit konti yung hirap and pagod natin sa pagtawa lang. And then, na-appreciate ko yung every kaklase natin kasi alam mo yung makikita mo sa kanila na pressured na sila pero nagagawa pa rin nilang tumawa. And doon ako na-inspire na sila nga kinakaya nila, ako pa kaya. Like, kino-compare ko yung sarili ko sa kanila na
meron silang pinagdadaanan na mas higit pa sa akin, pero ginagawa nila lahat, kinakaya nila, and nagagawa pa rin nilang tumawa. Eh ano pa ako? Ayun, dun lumalakas din yung loob ko. Mas nagagawa ko magpatuloy nung mga time na yun. Kasi na-appreciate ko sila lahat. Yung isa pang memorable is yung sa performance, yung live performance. Yung as in, isang whole week tayo nag-practice. And then nakikita ko sa kanila yung pagod na mag-commute kahit na ang lalayo nila. Tapos yung mga time pa nun, sobrang init, yung transportation, sobrang daming nangyayari din, sumasabay sa atin. And then, alam mo yun, makikita mo talaga na kinakaya nila, nakakayanin din nila. Basta tignan mo lang sila, magpapatuloy ka din kasi alam mo yun, ma-appreciate mo yung efforts nila everyday. Kinakaya nila, napupunta pa rin sila kahit pagod na sila, masakit sila. Ayun, sobrang memorable in a way din na nagagawa pa nga rin natin maglokohan kahit na sobrang daming deadlines nung time na yon. And may mga nagkakasakit. Ewan ko kung paano nila nagagawa yun pero sobrang proud lang ako na kinaya nila lahat yun. Yung dalawang projects na yun na meron tayo, doon ko masasabi na proud ako kasi nagawa natin yun And doon ko masasabi na everything is worth it talaga at the end. Kaya, yun, I'm proud of UAN. Sobrang proud ako kasi nakagraduate tayo lahat. And kinaya natin. Kasi until now, kapag iniisip ko siya, hindi ko alam kung paano natin siya nagawa Like, nung nandun ako sa time na yun, iniisip ko kung kaya ba natin, kung magiging successful ba to. Pero yung nandito na ako ngayon, nakagraduate na tayo. Sobrang hindi pa rin talaga, sobrang surreal pa rin talaga na natapos natin siya. And ayun nga, kahit sabihin ko na kailangan natin mag-move forward, syempre mamimiss ko pa rin yung mga times na ganito. Like, dinedeny ko pa sa sarili ko na okay, dapat lang itong mangyari kasi kailangan talaga nating mag-move forward, mag-college, ganyan. Pero alam mo, mamimiss ko talaga And ayun, sobrang mamimiss ko kayo lahat. And thank you sa best memories na binigay niyo sa akin. And yun, may pagpapray ko kayo always na matupad niyo yung pangarap niyo. And yun, good luck sa college. Hi, my name is Kim. Oo. Kasi, to be honest, hindi pa ako ready na mag-let go. Hindi pa ako ready na, na i-let go kung ano yung meron sa A&D. Kasi, grabe din yung napagdaanan ng A&D na hindi ko inaasahan na makakayanan nating lahat. Kahit mahirap yung journey, yung problema, yung challenges na pinagdaanan ng bawat isa, pipiliin kong umulit-ulit. Basta kasama kayo. Kasi, ang daming challenge talaga na dumaan. Tapos, hindi ko alam na malalampasan natin kasi nakikita ko sa bawat isa na tinatry nila yung best nila. Bawat isa sa inyo, present ako sa lahat ng mga napagdaanan nyo, hindi man personal, pero nakikita ko yung lungkot, tas hirap na napagdadaanan nyo. Kaya, hindi man bilang as president na may title, as your classmate na gustong gumabay sa inyo, ginagawa ko talaga yung best ko kahit na hindi nyo alam na behind the pagme-message sa lahat ng teacher, hindi ko alam kung paano i-construct yung isang buong message kasi syempre nahihirapan din ako. Like, nandun yung takot sa akin, pero lahat ng yon ng takot, napapalitan siya na gusto kong tumulong sa inyo. Kaya, kung bibigyan ako ng chance, ulit-ulitin ko siya basta kayo kasama. Kayo, buong A&D. Kasi, kung tatanungin ako ng anong gumigising sa akin sa umaga, nakakatawa man, pero kayo. Kasi, ayokong iwan kayo na
nung nag-modular pa lang ako, nung nagkasakit ako nun, sobrang hirap na isipin na, hala, paano sila, paano yung A&D. Nung nagkasakit ako nun, unang beses na sinugod ako sa ER, hindi ko naisip yung sarili ko eh. Naisip ko kayo. Nung sinabi nung doktor na, hindi ka na pwedeng pumasok, kailangan mo na mag-modular. Ganon. Inisip ko kayo. Inisip ko kung sino yung mag-handle sa A&D kasi hindi naman totally present lahat ng teacher sa A&D lagi. So, yung pagreklamo niya sa akin na, Kim, tulungan mo ako sa ganito, tulungan mo kami, ganyan. Sana ipa-adjust yung deadline, ganun. Iniisip ko pa lang na, ala, sino yung maglalapit sa teacher? Sino yung maglalakas ng loob? Ganun. Like, kahit alam ko na nakakayanan nyo naman. Kaya, isa yun sa pinaka-proud ako kasi nung nag-modular ako, nakita ko talaga yung pagiging responsable nyo ng bawat isa. Kahit na noon pa, alam ko na napaka-responsable nyo. Mas nakita ko siya, mas namulat ako sa katotohanan nung na-hospital ako. Kasi sa kabila nung iniisip ko na paano yung A&D, lahat ng yon, lahat ng tanong ko, nalinawan yon nung nakita ko na nag-step up lahat nung graduation. Na tapos na, eto na, finally, graduate na lahat. Ganun. Yan. Inhumane, yung grade 12 performance kasi tulad nga nung eto, kayo, yung na-interview, mas na-realize ko talaga na nahihirapan kayo. Kasi ako yung director nun, di ba? Tapos, oo, nahihirapan ako na gigising ka sa umaga na nandyan yung mga klase mo, pumunta dito, magpa-practice. Tapos after nun, may meeting na sunod-sunod, ganun, tapos magpapatawag yung student council ng meetings. Yung isang buong linggo na yon, yung meeting na yon sa isang araw, hindi siya 3 lang eh. Yung walang nakakakita na kaklase ko na may meeting na sunod-sunod, 6, ganyan. Tapos imi-meeting mo pa yung mga performers. Paulit-ulit lang yung sinasabi mo. Pero kahit paulit-ulit di ka napapagod. Kasi alam kong mas pagod kayo. Iniisip ko nun, kung pagod ako, ano kayo? Di ba? Kahit na napapagod ako, titignan ko lang yung isa sa inyo. Alam kong pagod na pagod kayo. Kaya minsan naaano ako mag-sermon kasi alam kong may mga sarili din kayong problema. Nung time na halos patapos na yung practice, instead na kumain yung iba na mag-lunch, nakita ko sila dito tulog. Tapos inisip ko, grabe din pala yung mga sacrifices nila, no? Na gigising din sa umaga, tapos ito na naman, practice na naman. Ganon. Kaya pinaka-memorable talaga sa akin is yung Inhumane. Talagang ibang-iba din yung pain and challenge na napagdaanan nating lahat. Doon ko nakita kung sino talaga yung mga taong hindi ko naman sinabi na yung iba walang marating sa buhay. I mean, alam ko na lahat sa inyo na meron talagang marating sa buhay na step up talaga to their dreams. Sa classmate, syempre lahat naman nagpapasalamat ako kasi wala eh, iba talaga tong senior high school. Iba siya, 2 years. 2 years ko kayong kasama sa lahat. Kahit na personal problems, academic problems, 2 years yon. Hindi biro yung 2 years na napagdaanan nating lahat. Kaya lahat talaga nagpapasalamat ako. Kasi yung graduation natin, sobrang dami sa atin na may with honors. Tapos inisip ko, hala, dati sinasabi ko lang, gagawa tayo ng history A&D. Dapat halos lahat sa atin
merong honors, ganon. And nagawa naman natin. Nagawa naman natin. Etong tatlo, kahit na hindi siya academic connection talaga, connected. Nandun yung personal problems, personal issues. Sabihin nila kapag may problem ka, sige dito ka muna sa amin, magsabi ka lang sa amin kung ano problema mo. Labas ko talaga yung mga gusto kong sabihin na problema kasi hindi lahat ng circle of friends sa kaklase nag-i-stay na tumatagal na main, ganyan. Pero kayo, simula una na wala tayong napapatunayan sa A&D hanggang sa huli na mayroon na tayong napapatunayan sa A&D o sa isa't isa. Nandito pa rin tayo sa isa't isa. Kapag may mga bagay na takot akong gawin, lagi niyo sinasabi na, Guma, kaya mo yan, ano ka ba, ikaw pa? Ganon, kahit na napakabigat na ng problema, nagkakasakit na ako, sinusugod na ako sa ospital, lagi kayo nandyan, sinasabi niyo, gagaling ka na. Until now, sinasabi niyo siya sa akin na, mawawala yung sakit mo. Sa teacher, actually, si Sir Brian, kasi na-develop natin sa kanya yung kung hanggang saan yung kaya nating gawin. Nakita ko na grabe tong year na to, no? Ang daming student na palaban talaga na mag-i-stand sa kung ano yung dapat. Napakadaming na-develop sa isa't isa na doon ko nakita na iba yung gustong sinisigaw ng mga damdamin ng bawat isang estudyante sa atin. At binigyan niya tayo ng chance para mas lumakas pa. Yung pangalawa naman, si Ma'am Ana. Simula nung nag-grade 11 tayo, kasabay natin siyang pumasok. Tapos, nung natapos tayo sa Gardner, kasabay din natin siyang umalis. Hindi niya tayo iniwan throughout this journey na kahit hindi siya arts and design teacher, tinanggap niya tayo. Na sa tuwing nangingi ako ng palugit sa deadline sa isa sa atin, una kay Ma'am Ana ako lumalapit. Kasi, syempre siya yung advisor natin. Tapos, nakikita ko na sinusubukan niya talaga. Kinakausap niya yung bawat subject teachers natin. Sinasabi niya na, alam mo yun, na bigyan tayo ng deadlines kasi alam niyang nahihirapan tayo. Pero sa kabila nun, nakita ko din kung paano nahihirapan si Ma'am Ana. Na, yun nga, konti tayo. Nakita ko na ginawa niya yung best niya para sa atin. And ngayon lang siguro ako naka-experience ng advisor na, alam mo yun, ka-close mo talaga, ka-vibe mo. And, ayun. Thank you kasi pinagkatiwalaan niyo ko dito. So kung ano man ang meron akong posisyon dito sa A&D na to, sa section na to. Actually, hindi ako yung, okay dahil president ako, dapat ganyan kayo. Hindi. Alam ko na nakikita niyo naman na bawat isa sa inyo, binibigyan ko ng chance na kapag, ayun nga, yung year end, anong gusto nyo cosplay, ganyan. Hindi siya basta yung ako lang eh. Kaya, proud akong sabihin sa lahat ng nanonood ngayon na ang A&D ay hindi lang siya yung kapag tinignan mo, siguro may isa sa kanila nag-i-standard or nagbubuhat sa kanila. No. Isa ako sa saksi sa kanila na bawat isang tao sa kanila, tinatry nilang magbigay ng kahit anumang mga makakabuti sa A&D. Kaya, proud ako sabihin sa lahat ng manonood dito na walang nag-i-stand out sa amin ni isang student. Wala. Kasi,
lahat kami umangat. Lahat kami nag-stand out talaga. Kaya, ayun, sobrang proud ako sa inyo. Alam kong nahirapan kayo sa journey ng A&D na to. Na dumating sa point na sinisigaw natin sa sports fest na wala kaming advisor. Masakit siyang isigaw. Kasi bawat section na nakapila, may advisor eh. Bawat section may nag-handle. Bawat section, nandun yung advisor nila nasa likod, nag-cheer. Tapos kami, asan yung advisor namin? Alam ko na, lagi sinasabi ng mga klase ko, gusto ko na mamatay, ganyan. Gusto ko na magsubuko na lang. Pero ako, deep inside, lagi ko sinasabi na, kapit lang guys. Nasusuko. Alam ko na, kakayanan natin to lahat. Hindi tayo hanggang dito lang. Gusto kong ipakita sa inyo na, guys, kaya natin to. Gusto kong makita nyo na sinusubukan ko lahat para sa inyo. Alam ko na hindi biro yung napagdaanan natin na sobrang dami sa atin na nag-modular kasi yung iba kailangan magtrabaho, A&D, kung ano man ang marating nyo sa buhay. Palagi akong proud sa kung ano ang makamit ninyo. At hindi ko makakalimutan yung bawat masasayang memories na meron tayo. Kung ano man yung mga failures natin before, kahit failure yon, proud pa din ako sa inyo. Kasi we guys survived. A&D, congratulations. At tuloy lang sa pagkamit ng pangarap at tuloy lang sa pag-step kahit na paunti-unti. Ipagpatuloy nyo kung ano man ang gusto nyo. Kahit sa panahon ngayon, mahirap nang gustuhin ang gusto mo. Kaya, ang message ko sa inyo, thank you and proud ako sa inyo. Congratulations, Batch 2024. So hello, my name is Miss Annalisa C. Geronimo, ang advisor ng Grade 12, Grade 11, and Grade 12 Arts and Design, School Year 2023-2024. Favorite moments? Syempre yung mga biruan at tawanan ng A&D. Lalo ang Arts and Design ay natural talagang mga kwela, palabiro, okay, may ligmandog show. So, ayun, yung favorite moment ko kasi kasundo ko sila sa humor nila. Kumbaga kahit mas ahead lang ako ng ilang taon, so sabay na sabay ako sa humor na meron ang Arts and Design. Oo naman, sobrang laki ng improvement ng grade 12 Arts and Design ngayong school year. Since handle ko kayo, since grade 11, nakita ko talaga yung improvement ng performance ng bawat isa sa inyo. Kung nagsimula kayo bilang mga sobrang nonchalant ng mga estudyante. Kasi online class noon, sobrang hirap nyong i-handle that time. Lalo, may nakarinig ako ng mga feedback sa ilang subject teachers nyo na hindi kayo gano'ng makausap. Pero nung time na hawak kayo sa subject ko, isa kayo sa pinaka na-enjoy kong klase. Kahit kung naalala last subject nyo ko noon, Compan. So, favorite kong pasukan talaga yung Arts and Design nun kasi nagiging kwela yung klase kahit na bumibitaw yung internet ko that time. Enjoy na akong magturo. Nakita ko nag-enjoy din kayo kasi nagpa-participate kayo sa klase ko. Pero ayun nga, ang daming struggle talaga ng online class. Tapos, pagdating ng grade 12, ayan na nagpapakitang gilas na ang A&D. Sobrang daming positive feedback na yung naririnig ko sa teachers na wala silang problema sa Arts and Design. Talaga na ang term pa nga lahat kayo ay quality. Quality ng mga estudyante sa output, drive sa classes, sa cooperation, participation, isa kayo sa pinakamaayos at pinakamaayos
na performances, sa section kayo na majority o halos lahat ay may honor. So talagang naging achiever ang grade 12 Arts and Design. Hindi ko alam kung sasagutin ko talaga yan, kung saan ako pinaka-nag-struggle. Pero sige, at pinaka-nag-struggle ako una kasi sobrang konti nyo lang sa section A&D at parang ipinilit lang kayong ipasok. Yun nga, alam kong nararamdaman nyo rin naman yun sa ilang mga pagkakataon. Pero struggle in a sense siguro na ayun nga, nakakalimutan ng marami na may arts and design. Pero struggle sa inyo as pag-handle as a class, hindi naman ako nahirapan talaga totally. Kumbaga, na-enjoy ko rin talaga na i-accommodate yung concerns nyo at ma-address kung ano mang concerns yung nire-raise nyo sa akin. Based sa na-experience ko, oo naman, gugustuhin ko pa rin i-handle ang arts and design. Kasi, ayun nga, kahit na kayo yung may pinaka-konting strand, sobrang dami nyo kasing napatunayan. Okay, hindi kayo, kahit konti kayo, hindi nyo pinapakita, hindi nyo pinaramdam sa marami o sa mga teachers na dahil konti lang kayo, low perform kayo. Okay, kahit konti kayo, pinapakita nyo na isa kayo sa pinakamagagaling dito sa art. So, pipiliin ko pa rin mag-arts and design kahit hindi naman talaga ako aligned sa arts. Kasi, oo, language talaga ang expertise. So, ayun na, pag-iinarte lang ang maambag ko sa inyo, pero, ayun, willing pa rin akong mag-aim. Message! Ayan ang message. So, una sa lahat, congratulations, pagbati, A&D. Hindi naman ako nagkamali na piliin kayo o tanggapin kayo na maging advisory class ko. Pero tinitignan ko yun as talaga, na parang destined kayo na ibigay sa akin. Kasi unang pagpasok ko pa lang dito sa Gardner, yung senior nyo na Arts and Design, sila talaga yung pinakamalapit sa akin na section. Okay, A&D. Tapos talagang yung senior niya sila Ray, na talagang sinasabi, vocal sila sa akin na sana Ma'am Ana, i-handle mo naman yung arts and design. Sana Ma'am, ikaw na lang din yung naging advisor natin. So, parang yung prayer nila, sinagot naman ni Lord at kayo yung na-handle. Yun, so, masaya kayong i-handle, nakita ko yung potential ng bawat isa sa inyo. Okay, kailangan lang talagang ipupush. Alam kong na-push na kayo, nakita na namin, wala na kayong dapat patunayan sa mga teachers nyo kasi nailabas nyo talaga yung best nyo sa lahat ng pinapagawa ng teachers nyo. Sobrang positive ng feedback, ang gaganda ng feedback sa inyo sa performance. So, yun din naman yung nakita ko, kaya wala talaga akong ibang maramdaman kundi sobrang napaproud ako sa bawat isa sa inyo. At alam ko sa college, maa-apply nyo lahat ng natutuhan nyo dito sa senior high school. Kumbaga, warm up lang kasi yung naranasan nyo dito sa senior high. Kung sa palagay nyo mahirap na yun, mas mahirap pa yung haharapin nyo sa college. So, siguro may papayo ko lang na mas tatagan nyo pa yung loob nyo palagi. Kabahan kayo kapag wala kayong ginagawa o feeling nyo petics yung pag-aaral mo. Kasi baka doon may malibog. Kasi normal na marami kayong ginagawa, normal na napapagod kayo, normal na nahihirapan kayo. Pero lagi niyong tatandaan na hihinga lang tayo. Sasaglit tayong tatakas para i-recharge yung mga sarili natin at babalik ulit tayo sa reality at sa realidad. Kasi nga, pagkatapos naman ng lahat ng mga paghihirap na yun, worth it yun, okay? Worth it yung mga pinagpagura natin. Kasi ako yung personal ko talagang mantra sa buhay. Wala tayong pinaghihirapan na hindi binabalik ng Diyos. So, hindi sa atin, hindi sinusuklian ng Diyos. So, laging ibibigay ang buong makakaya sa lahat ng ginagawa. Walang ibang taong nakakita ng silent battles natin o mga pinagdadaanan sa buhay. Pero may iisang nila lang na nakakita ng lahat ng yun at ibabalik niya yung sukli nito sa tamang panahon.
Okay, so darating na makakapagtapos kayo, magiging successful kayo at matatango nyo rin yung mga profesyon na gusto nyo sa hinaharap. Hindi man sa panahong ito kasi normal din yung pagkakaroon ng delay sa mga bagay na gusto natin i-pursue. Pero hindi ibig sabihin na doon nahihinto yung lahat. O magsa-stop tayo dahil lang sa mga failure o dahil lang napanghinaan tayo ng loob. Pero ganun kasi nag-work yung buhay. Kailangan natin ilaban yung araw-araw natin para makasurvive. So ayun lang, mali pagbati, AND, lagi akong nakatanaw sa inyo mula sa malayo at isa ako sa pinaka-proud o na magiging proud sa lahat ng matatamo at mapagtatagumpayan niyo pa sa hinaharap. Congratulations! Ito na ang ating huling sandali. Tayo sulitin natin. Ito na ang kailangan di na malaya na, malalim na ang gabi. Saan mo kagaling yung coins? Sa confidence. Umuwi. Hawakan mo aking kamay bago tayo maghiwalay. At lahat ibibigay, lahat-lahat. Paalam sa'kin. Sabay tayong bibitaw. Kanino yan? Kay Maria to eh. Hi. Anong gagawin pa? Hello. I'm Rain from Grade 12 Arts and Design. I'm Grishella from Arts and Design. I'm Blanca from Grade 12 Arts and Design. I'm Dana from Grade 12 Arts and Design. I'm Angelia Sevillano from Arts and Design. I am Justin from Grade 12 Arts and Design. I'm Gilba is from Arts and Design. I'm Sarah Randa from Grade 12 Arts and Design. Sa'yo